Matapos nga pong ma-trade si Peyton Watson sa Cleveland Cavaliers, lumipat na si Klay Thompson sa Miami Heat at pumirma naman ng kontrata si DeMar DeRozan sa Denver Nuggets, ay si Jonathan Kuminga na lamang ang isa sa pinakamalaking pangalan na hinihintay ngayong gumalaw. At ayon sa balita, meron nga pong dalawang team ang posibleng puntahan nito. Ito ang Los Angeles Lakers at ang Minnesota Timberwolves. Pero ayon kay Kendrick Perkins, kung siya nga ang tatanungin, mas fit nga daw si Kuminga sa bagong lineup ng Timberwolves, lalo na matapos magkaroon ng malaking pagbabago sa roster. Matapos mawala sina Julius Randle at Naz Reid, nagkaroon ng malaking pangangailangan ng Minnesota sa posisyon sa wingman. Kaya naman nakita ni Perkins na maaaring maging magandang solusyon si Kuminga para punan ang naiwang pwesto. Malaking bagay ang athleticism nito, kakayahan ni Kuminga na umatake. Sa isang lineup na mayroong Anthony Edwards at LaMelo Ball, maaari siyang maging karagdagang scoring option na hindi kailangan laging hawak ang bola. Mas magiging interesante rin ang kombinasyon na nina Edwards, Ball, Jaden McDaniels at Rudy Gobert. Kung matuloy ang pagpunta ni Kuminga, maaari siyang magkaroon ng mas malaking papel at posibleng maging starter sa team. Ayon pa kay Perkins, maaaring ito ang environment na kailangan ni Jonathan Kuminga. Samantala, mukhang buo na ang magiging roster ng Philadelphia 76ers para sa paparating na season at talagang nakaka-excite ang projected lineup ng team. Sa kanilang starting five, sina Tyrese Maxey, VJ Edgecombe sa backcourt. Small forward naman si Jaylen Brown, si LeBron James at si Joel Embiid ang sentro sa depensa at opensa. Bukod sa starter, mayroon din silang mas malalim na bench. Anthony Simons, Kentavious Caldwell-Pope, Dean Wade, Dominic Barlow, Ariel Hockporty, LaBaron Felon at si Justin Edward kasama si Atim Bona. Pero kahit 13 player na ang nasa lineup, hindi ibig sabihin lahat sila regular na makakakuha ng playing time. Dito papasok ang magiging desisyon ni Coach Nick Nurse dahil inaasahang 10-man rotation lamang ang gagamitin nito. Posibleng ang pangunahing rotation bubuhin ng 5 starter at syempre kagaya ng inasahan na reserve naman si Anthony Simons, KCP, Dean Wade, Dominic Barlow at si Adim Bona. Samantala ang ibang mga player ready sa bench at bigyan ng pagkakataong depende sa magiging takbo ng regular season. Samantala, matapos ang paglipat ni DeMar DeRozan sa Denver Nuggets, malaking dagdag ito sa lineup habang naghahanda sila para sa season. Ayon sa mga ulat, pumirma na nga si DeRozan ng 1 taon na $3.9 million. Pero ang tanong, ano nga bang maitutulong niya kay Nikola Jokic? Well, una, siguradong madadagdagan nito ang scoring option ng Nuggets mula sa kanilang second unit. Noong nakaraang season, nag-average ito ng 18 points a game. Ikalawa naman na mayroon siyang kakayahang gumawa ng sariling tira, mag-create ng opensa kapag nagpapahinga sina Jamal Murray o Nikola Jokic. Ito ang isang malaking bagay para sa Denver dahil hindi sila kailangang umasa lamang sa dalawang pangunahing offensive star bawat play. Ikatlo, malaking bagay din ang experience ni DeRozan sa playoffs at bilang veterano. 6-time All-Star, kaya may dala siyang leadership at composure na maaaring makatulong sa kanila. At higit sa lahat, maaaring maging malaking sandata ang kanyang mid-range scoring at playmaking sa isang Nuggets offense na pinangungunahan ni Nikola Jokic. Pero may isang bagay ang kailangan bantayan, ang 3-point shooting nito at depensa.